Kaugnay sa pagban ng Pangulo sa mga Pogo, makakausap natin si Senador Sherwin Gatchalian. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Opo, nagulat po ba kayo sa ginawang anunsyo ng Pangulo nung kanyang SONA bagamat sunod-sunod na yung mga panawagang iban yung Pogo? Nagulat ako dahil ini-expect ko na doon sa may peace and order portion niya sasabihin. Pero ginawa ng ating Pangulo na grand finale yan na mas maganda yung impact. At ako nagpapasalamat ako sa kanya dahil binigyan niya ng malinaw na mensahe ang bansa na ang Pogo ay bawal na at hindi na papayagang mag-operate sa ating bansa. Gaano kaya kalaki yung sinagawa niyong hearing dito sa desisyon ng Pangulo na iban na ang Pogo sa buong bansa? Actually, Rafi, matagal nang rin-recommenda ng mga senador na i-ban na yung Pogo as early as 2022 nung lumalabas na dahan-dahan yung mga krimen at dumadami na yung issues ng human trafficking. Nagrekomenda na ang Senado na i-ban na ang Pogo sa ating bansa. Pero nagtuloy-tuloy pa yung kanyang operation at dito natin nakita na mas malalim pa pala yung kanilang ginagawang criminal activities. Dito natin nakita yung human trafficking, yung torture, ngayon money laundering lumalabas na napakalaking aktibidad rin ng mga Pogo hubs. Bagamat ban na, marami pa po kaya tayo madidiskubre patungkol dito sa Pogo at paano na po yung mga Filipino workers naman? At the end of the year, dapat mawala na lahat ng Pogo. Matutulungan po ba silang lahat? Rafi, hindi namin pababayaan yung mga nagtatrabaho sa Pogo, yung mga kababayan natin. Merong around mga 20,000 na mga kababayan natin na nagtatrabaho sa Pogo. Ito ay sisiguraduhin natin makakakuha sila ng ibang trabaho o makakuha sila ng kabuhayan. Ang Department of Labor ay malaki yung pondo nila sa cash for work at sa temporary employment. At sisiguraduhin namin na makakakuha sila ng tulong galing sa Department of Labor. Meron na ho ba kayong binabalak na batas para masigurong yung mga ganitong pag-usbong ng Pogo, anything negative, hindi na maulit dito po sa Pilipinas? Actually, Rafi, itong Pogo ay nagbukas rin sa isa pang criminal activity na nakita natin. Ito yung mga peking birth certificate. At ito yung isa sa mga proposals ng committee na higpitan at ireforma ang birth certificate process sa ating bansa. Nakita rin natin dito sa issue ng Bamban Pogo Hub na hindi lang Pogo ang may criminal activity, kung hindi pati mga lingkod bayan natin ay nasasangkot sa mga ganitong illegal na gawain tulad ng peking birth certificate. At nakita natin dahil nga meron tayong late registration process, inabuso naman to ng mga dayuhan. At ito yung isa sa mga legislative proposals namin na higpitan ang birth certificate process natin. Mapunta naman po tayo sa investigasyon kay Mayor Alice Go. Ano pong posibleng implikasyon ng utos ng Pangulo sa investigasyon po ninyo laban dito kay Mayor? Siguraduhin namin na maaresto siya at makukulong siya. Halos isang linggo na siya nagtatago sa Senado at ito ay labag sa batas natin at labag sa proseso natin at magwawalang respeto rin sa Senado at sa institusyon. At hindi kami titigil hanggat siya ay mahuli at makulong. At sisiguraduhin rin namin yung mga enforcement agents natin ay sampahan na siya ng kaso dahil talagang hindi niya binibigyan ng respeto ang ating proseso at ang ating batas. Very quickly lamang po, meron pa ho kayong mas mataas na opisyal ng gobyerno na pwedeng tamaan dito sa Pogo issue ngayon at nag-utos na ng ban ng Pangulo? May mga naririnig kami mga pangalan, may mga briefing doon sa executive session briefing lumabas na ang galamay nitong mga Pogo ay lumalawak na at marami na rin silang nakakausap ng mga politiko, enforcement agencies. Nasabi rin natin to nung mga huling interview. At yan naman ang aming titignan rin. No? Pero ganun pa man, dahil banned na yung Pogo, tingin ko itong mga ganitong aktibidad ay dahan-dahan na rin mawawala. Pero gusto rin namin, gusto rin namin malaman kung sino ba yung mga taong nasa likod nitong mga Pogo Hub. Sila man ay dayuhan o lokal, ituloy ang aming investigasyon hanggat malaman namin yung mga personalidad
sa likod nito mga Pogo. Siyempre, kahit wala ng Pogo, dapat may accountability pa rin. Maraming Correct. salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa Balitang Hali. Thank you, Rafi. Si Senator Sherwin Gatchalian. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.